Diyan kasi tayo mag-boost. Live na? Good morning, guys! Highline! I love you, mga Balero ladies, ang #1 supporters ko. Magla-live ako para alam ninyo ang aking my day for this day. Ayan, mag-iinit ng tubig. Alam niyo kung bakit? Magkakape yung aking videographer. At saka, hindi ako magkakape. Ang gagawin ko, kasi umiinom talaga ako ng hot water. Lukewarm water pala pag umaga. Para ma-flush yung mga toxic sa ating katawan. And then, after nun, titimplahan ko yung aking videographer. Kasi, ano siya, coffee lover like me. Ako naman hot water lang muna. After kung makaano ng hot water, 30 minutes. Saka tingnan nyo kung gaano ko kamahal yung videographer ko ha, kung paano ko siya titimplahan ng kape ha. Joke, hindi sa kutsara. Baka hindi na makatulog ang videographer ko. Kaunti lang. Baka sabihin naman nila, Mama, ano ba yung ginagawa mo? Oh, shout out nga pala dyan sa taga Padre Burgos, sa ating dalawang best friend dyan ha. Hi Ringo Ortez and Minerval Ricanya. At saka, hala, ang dami na sukat. Tonto yung videographer ko kasi alam mo kung bakit? Sugar lover siya. Shout out nga pala sa kumaring ate ko, ang konsehala ng Padre Burgos. At saka shout out nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Davao City. Shout out nga pala sa mga Bisaya dyan sa Davao ha. Sa aking mga relatives. Ganun lang, titimplahan ko lang siya. Kasi, pag minahal mo yung katrabaho mo, magiging maganda ang outcome ng yung ginagawa. Di ba? Silent, ko lang yan eh. Yan. Ako naman, no coffee. Basta ito hot water lang. At siyempre, bibit-bitin ko yung kape niya. Dahil lilipat kami dito sa aming yan. I-on natin yung ilaw kasi hindi makikita ang beauty ko. Come on guys, join us. Mag-aano kami. Shout out nga pala sa BFF kong nasa Canada, Shimi Constantine. May BFF ko nasa At saka shout out sa ibang mga kaklase. Ay, kaklase ko nga pala yung high school. Shout out sa inyo lahat dyan sa Davao, sa lahat ng nasa buong mundo, nasa ibang bansa na. Pero alam mo ba, kaming batch ko nung high school, kami ay close. At meron pa rin kaming group chat. Tsaka feeling namin, nung high school pa lang kami. At saka, sa aking mga tsaka mahal pa rin namin yung isa't isa. Pero sad lang kami kasi namatay na yung advisor namin, si Sir De La Cruz. Pero ang laki nung naiambag niya sa amin bilang pamilya. Kasi alam mo kung bakit, parang naging one big family kami during my high school life. So, fourth year ako nung time na yon. Kasi tawag nito, talagang hanggang ngayon, isipin mo, para pa rin kami magkakapatid, para pa rin kami kahapon lang pumasok sa school namin. Kaya mahal na mahal ko din yung mga classmates ko. Kasi kumbaga ang hirap kaya maging treasurer, Alam nila yan. Ako ang taga-singil sa kanila, 25 cents, araw-araw, para sa class pa namin. Dahil pag naipon namin yung class pa namin, after, isang taon na yon, 1 year, at saka December, yun ang bibili namin ng aming mga Christmas. Pabunggahan kasi nung time na, hindi kami papayag, may lechon din kami, kasi bongga nga ni, namin, teacher. Pero ang aking, ang life ng high school, masayang masaya. Kasi noong walang cellphone, walang gadget, tsaka kaunti lang din naman yung mga TV. Kumbaga, most of the time, kaming mga
teenager noon, ang pinakalayas namin, nagpapaalam kami sa mama namin, pupunta kami sa kaklase namin kasi magkakatay sila ng manok, magtitinola, kakain kami mga classmate, tapos magniniyubak ng saging, yun ang aming mga ano noon. Kaya ang saya-saya-saya talaga. Tapos minsan, maliligo kami sa ilog. Naranasan ko din yung naalala ko nung elementary ako, na pag yung galing sa school, kasi ano, nung ako'y grade 4, ay sa province ako, dun sa lolo ko, ako ng school. Tuwing after ng school, alam ba kung saan kami? Sa puno ng bayabas, hanggang sa nangalambitin, hanggang sa napilay ng isa kong kamay, kasi syempre nahulog ako. Ang taas kasi nun eh. Minsan na nagdadive pa kami sa kalsada eh. Yung ano, yung parang ano siya, tulay, tapos may ilog. Dive ako doon, napakalakas talaga ng lupo, grade 4 ako. Lahat nas naranasan ko, pero ayos din naman yung marami kang ano sa buhay dahil alam ko kung bakit. Lalo kang tatatag at alam mo kung ano magiging ano mo. Kumbaga kay hinat ng dahil bata ka pa lang, nahubog ka na sa ano, tawag dito. Nahubog ka na sa buhay na talagang lakas ang gagamitin mo, lakas ng loob, at saka liksi ng katawan. Kasi mas maganda yung mga bata noon kasi nasa labas kami. Pag maliwanag naman ang buwan, naglalaro naman kami, binabasahan namin yung lupa. Alam mo ba yun? Pag binabasahan namin yung lupa, tapos anuhan na kami, anima na kami. Ang saya, sobrang saya. Ngayon, ang mga bata, pag nakahawak ng cellphone, pag nakaupo na yan dyan, alam mo kung anong isasagot sa iyo pag tinatawag ko, wait lang ma. Wait lang ma. O, ang ganda. Kami noon, bawal. Once na utusan kami ng mama na kumuha na kayo ng tubig, magganito na kayo, at pag alas 5 na, alam ninyo yan. Sige nga, sabihin nyo nga kung anong mga ano nyo pag alas 5. Isang sut-sut lang ng mama natin. Nandun na tayo sa loob ng bahay dahil pag wala ka, hindi ka na makakapasok at talagang padlock ang pintuan. Akala mo naman yung pintuan namin, ang mahal-mahal. Alam mo yung pintuan namin, mura lang din, plywood lang. At saka yung sahig namin noon, ano lang, siguro ranas din ninyo, kawayan lang naman yung sahig namin noon. Sa during my time, nasa Davao pa ako. Tsaka yung bubong namin, ano lang, sa salang, pero ayos lang, masaya ang buhay namin. At ang kintab ng sahig namin. Ano kaya, nagpo-floor wax kaya kami, kayo kaya, nagpo-floor wax din kayo, at nagbubunot din kami ng sahig. Napakaano nung mama namin. At saka may toka kami. Kunyari, si ate naghugas ng plato ng umaga. Tanghali ako. Kung may kapatid ka pang kasunod, yun ang maghuhugas ng hapunan. Ganun naman talaga palagi. Iba din yung magliligpit ng lamesa. Mas disiplinado ang mga bata. Agree ba kayo? Mas disiplinado ang mga bata kaysa sa mga bata ngayon. Dahil masyado nang ma-impluwensya yung ng computer age na yun. Mas ano pa rin noon. Kasi mas successful ang mga taong mabait, susunod sa magulang, at saka masyadong mainit ang mga ulo ng mga bata. Siguro dahil natatalo nga sa Mobile Legends na yan. Ako nagagalit talaga ako sa Mobile Legends na yan. Dahil nauubos ng, lalo na yung mga asawa dyan, na nagmo-Mobile Legends, na imbis na kalaruin yung anak mo, galing ng trabaho, matagal ang trabaho, malayo. Anong ginagawa? Si cellphone. O, imbis na asikasuhin kung anong mga sira sa bahay, kung anong kulang sa bahay, hindi na, upo na yan. Ang mga bata hindi na napapansin, kaya nga sinasabi ko, yung computer isa yan, at saka yung mga gadget na yan, yun ang nagpapalayo sa loob ng bawat isa. Na hindi naman talaga siya tama na dapat ay pag uuwi ang asawa, lalo na sa malayo ka nang galing, di ba mas maganda kausap yung mga anak, di ba mas maganda kausap yung asawa, hindi yung cellphone na lang. Minsan nakakairita din, alam mo ba yun? Pero mainit pa rin yung aking initubig. Ano kaya? Babay na muna for now. Sa susunod na uli ng live ko, shout out naman dyan sa aking mga friendship sa school ng Cabuyao Norte. Cabuyao Elementary School. Baka magalit naman Elementary Ansur kasi yung Norte Ansur. Hello dyan sa aking kumari, si Maring Jaina Satera, sa aking Maring Rona Capiral. Hi Ethel!
Nag-watch ka? Sino pa kaya nag-watch dyan? Kaway-kaway naman dyan, yung mga viewers dyan. At saka, ang aking sisterette na si Ma'am Cabilis na taga dito, nandito lang sa Quezon din. At saka, ang pinakamamahal na teacher ng aking mga anak, at lalo na si Danny, mahal na mahal niya ang teacher niyan, si Ma'am Shea Aragon. Hello, sis kapatid. Para kapatid ko na kasi yung mga teacher dun kasi ang dami na lang pinagsimuhan simula po nung aking panganay hanggang ngayon. Pero natapos na rin ako. Pero teacher pa sila ng apo ko. Kaya yung pamilya namin doon sa Kabuyaw, so Kabuyaw Elementary School ay sulit din masyado. Mahal na mahal ko yung mga teacher doon. Siyempre, kabaga ang pinagdaanan na ay sobrang wala pang bakod. Ngayon maganda na, sobrang ganda na ng school. Shoutout nga pala sa principal dyan, sa aking kapatid dyan, si Mr. Arlan Melendres. Hi sir, good morning. Sino kumang hindi ko nabanggit? Baka naman ako, Ma'am Jane Umali, ang aking basic teacher ng aking anak. Sino pa mga teacher? Lahat ng mga teacher dyan, I love you all. Bye! Ito lang ang masasabi ko. Mahalin mo ang asawa mo. Mahalin mo ang mga anak mo. Huwag mong mahalin ang cellphone mo. Goodbye!